Ngayon po ay meron po tayong isang headline dito na gumulantang hindi lang sa mundo ng geopolitics kundi pati na rin sa ating mga crypto portfolios. Ayon po kasi sa balita natin dito mula kay CoinGape ay biglang nagkaroon daw po ng sharp decline ang presyo ni Bitcoin. At ang dahilan ay kinansela ni US President Donald Trump ang nakatakdang biyahe ng kanyang mga invoice patungong Pakistan. Yan ay para po sana sa peace talks kasama ang mga opisyal ng Iran. Yan, sabi mismo dito ay Bitcoin falls as Trump cancels US trip to Pakistan for Iran peace talks. Marami po ang nagulat dahil ang biyaheng ito ay inaasahan nating magdadala ng katatagan o stability sa rehiyon. Pero sa isang biglaang desisyon, sinabi po ni Pangulong Trump dito na hindi natuloy. Si Bitcoin na nasa intraday high na sana ay malapit po sa $78,000 ay biglang ito ay sumalubong sa $77,200 na level. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang detalye ng balitang ito mula po sa post ni Pangulong Trump sa X at saka Truth Social hanggang sa kung ano ang tunay na kalagayan ng Strait of Hormuz blockade. Kaya check po natin ang kasalukuyang presyo mismo ni Bitcoin dito sa ating daily chart time frame. At ito po ay umangat na. Ayan, yung tinutukoy pong bumagsak kanina itong si Bitcoin ay dito. Ayan, bumuo po siya ng dalawang bearish candlestick. Pero sa ngayon is mukhang nakakabangon naman po siya. Kaya umabot na po siya sa 78,135.56 sa kasalukuyan at sinusubukan po niyang tagusin or basagin yung ating major resistance dito sa 78,126.93. Ayan, balikan po natin ang ating balita para pag-usapan po natin ang desisyon sa Oval Office. Bakit nga ba kinansela? At ang sabi po dito, in an X post, Fox White House correspondent Aisha Hasney revealed that Trump said he had unilaterally canceled the trip to Pakistan for Iran peace talks by special envoys Steve Witkoff and Jared Kushner. Sabi niya, I told my people a little while ago they were getting ready to leave and I said, nope, you're not making an 18-hour flight to go there. The president said. Yan. Ayon po muli kay Aisha Hasney, ang White House correspondent po ng Fox, diretsahang sinabi ni Trump na siya mismo ang unilaterally na nagkansela sa biyahe ni na Steve Witkoff at saka Jared Kushner. Isipin po ninyo mga ka-crypto, nakahanda na ang lahat. Lilipad na po sana sila ng 18 hours patungong Pakistan. Pero hinarang ito ni Pangulong Trump. Ang sabi niya, nope, you're not making an 18-hour flight to go there. Yan, highlight po natin. At ang tanong ay bakit? At ang kasagutan po dyan ay dahil ayon sa kanya ay we have all the cards. Yan, nasa kanila daw ang lahat ng mga baraha. Ngayon ay ano nga bang opinion ko dyan? Ito po ay napaka-classic ng estilo ni Pangulong Trump dito. Ito yung tinatawag nating art of the deal strategy sa gitna ng 2026 conflict na ito. Kaya sa tingin ko, napansin po ni Pangulong Trump na parang hard to get ang Iran. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi ay umalis na pala ng Pakistan matapos po ang pakikipag-usap sa mga Pakistani officials na parang nagpapahiwatig na wala na silang balak makipagkita sa mga Amerikano. Ang masasabi ko po rito ay ayaw ni Trump na magmukhang desperado ang Amerika. Sa pananaw ng market,
Ang uncertainty o kawalan ng kasiguraduhan sa peace talks ay laging nagre-resulta sa pagbaba ng presyo ng risk-on assets gaya po ni Bitcoin. Kapag walang malinaw na roadmap sa kapayapaan, ang mga investors ay nagiging maingat. Pero sa kabilang banda, ipinapakita rin nito na ang US ay nasa posisyon ng lakas. Ang numerical impact po nito kay Bitcoin ay mabilis. Isang $800 drop sa loob lang ng maikling oras. Ito po ay patunay na ngayong taong 2026, si Bitcoin ay hypersensitive na sa bawat salita na lumalabas sa social media accounts ng US President. At sabi po sa ating pagpapatuloy sa balita dito ay in a Truth Social post, President Trump confirmed that he had canceled the trip of his representatives to Pakistan to meet with the Iranians. Too much, sabi dito, too much time wasted on traveling, too much works, beside which there is tremendous infighting and confusion within their leadership, he said. Yan. The president added that nobody knows who is in charge and that the US has all the cards while Iran has none. He reiterated that Iran wants to talk. All they have to do is call. Bitcoin extended its decline following Trump's Truth Social post. Yan. Hindi lamang po sa X nag-post itong si Pangulong Trump. Dinala rin niya ang kanyang sentimiento or sentiment sa Truth Social, kung saan ay mas naging direkta po ang kanyang banat. At ito pong muli ang kanyang sinabi rito, too much time wasted on traveling, too much work. At binanggit pa niya na mayroong matinding infighting at kalituhan sa loob ng liderato ng Iran. Sabi po ni Pangulong Trump, walang nakakaalam kung sino ang tunay na namumuno sa kanila. Kaya bakit nga naman mag-aaksaya ng oras ang Amerika? Ang opinion ko po tungkol dyan ay dito natin makikita ang psychological warfare. Sa pagsasabing tremendous infighting and confusion, sinusubukan po ni Pangulong Trump na i-discredit ang stability ng Iran. Si Bitcoin po ay muling bumaba matapos ang post na ito dahil ang uncertainty ay nadagdagan. Kapag ang liderato ng isang bansa ay tinawag na magulo, ang takot sa isang uncontrolled escalation ay lumalaki. Kaya masasabi ko po rito ay mukhang ginagamit ni Pangulong Trump ang leverage ng Bitcoin market indirectly. Alam niyang nakatitig po ang buong mundo. Sa pagsasabing Iran can call anytime they want, inililipat po niya ang bola sa kabilang panig. Para sa atin bilang mga traders, ang ganitong klaseng volatility ay mahirap pong sakyan. Si Bitcoin ay parang sumasayaw sa tono ng Truth Social. Ang presyong $77,200 ay kasalukuyang sumasalamin po sa wait and see mode ng mga whales. Kaya isipin po natin kung ang US ang may hawak ng lahat ng alas o cards, ibig sabihin ba nito ay mas magiging matagal ang blockade? At kung matagal po ang blockade, paano ito makakaapekto sa global inflation na siyang nagtutulak kay Bitcoin? Ayan, dito naman tayo. Hindi daw tuloy ang giyera. Isa nga ba itong positibong sinyales? The war isn't resuming despite cancelled talks. Sa kabila ng pagkansela ng peace talks, mayroon pong silver lining o magandang balita. Yan, sabi rito, President Trump told Axios that this doesn't mean he is planning to resume the war against Iran, which is a positive for Bitcoin and the broader crypto market. He added that they haven't thought about it yet. However, the US continues to pressure Iran to reach a deal, including by imposing new sanctions. Ayan, sanctions na naman. Sinabi po ni Pangulong Trump sa Axios na ang pagkansela ng biyahe ay hindi po nangangahulugang magpapatuloy o magre-resume ang gera laban sa Iran. Binanggit niya na hindi pa nila ito naiisip.
Ito po ay isang mahalagang pahayag dahil ang takot sa isang full-scale war ang siyang pwedeng magpabagsak kay Bitcoin ng mas malalim pa. Sa aking opinyon, ito ang bahagi ng balita na nagpigil po kay Bitcoin para hindi tuluyang mag-crash sa ibaba ng $75,000. Ang kumpirmasyon po na war isn't resuming ay nagbibigay po ng konting hininga sa market. Kaya sa tingin ko, ito po ay isang strategic pause. Pinipiga po ni Trump ang Iran gamit ang ekonomiya sa halip na bala. Ang masasabi ko po rito ay mas gusto ng market ang economic pressure kaysa kinetic warfare. Ang giyera ay magulo at unpredictable. Ang economic sanctions at blockade ay mas madaling i-calculate ng mga algorithms. Kaya naman nakita natin na kahit bumaba itong si Bitcoin mula po sa $78,000 at na ito ay bumagsak dito sa $77,000 range. Ayan, yung dalawang kulay bearish candlestick na yan. Si Bitcoin po ay nakikita natin ngayon na nakakabawi na. Kaya wag po tayong masyadong kampante. Yan, pero wag po tayong masyadong kampante maski nakikita natin na mukhang nakaka-recover na siya dahil ang tensyon ay nandoon pa rin. Di pa rin nawawala. At ang no war comment ay parang band-aid sa isang sugat na malalim pa rin. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa blockade sa Strait of Hormuz at ang $344 million na USDT freeze. Ayan, sabi dito as CoinGate reported, the US froze $344 million in USDT linked to Iran. Meanwhile, the US blockade at the Strait of Hormuz is still in place, with Trump stating that Iran is losing $500 million daily thanks to the blockade. The US-Iran ceasefire remains in place, with President Trump extending it indefinitely. He mentioned earlier this week that he was extending the 2-week ceasefire, which originally expired on April 22, until Iran comes up with a unified proposal to end the war. Ayan. Huwag po nating kalimutan ang matinding pressure na nararanasan ng Iran ngayon. Kinumpirma po ni Pangulong Trump na ang US blockade sa Strait of Hormuz ay nananatili at ayon sa kanya, nawawalan daw ang Iran ng $500 million araw-araw dahil dito. Bukod pa dyan, iniulat po ng mismong CoinGate dito at nakontent na rin po natin yan na nag-freeze po ang US ng mahigit $344 million sa USDT na may kaugnayan po sa Iran. Ang opinion ko po tungkol dito ay ito ang financial hammer ni Pangulong Trump. Ang pag-freeze po sa USDT ay isang malaking dagok sa crypto utility ng Iran para makaiwas sa sanction. Ipinapakita nito na ang US ay may kakayahang kontrolin ang daloy ng mga stablecoins kahit sa labas ng kanilang borders. Kaya ang masasabi ko po rito ay medyo mix. Sa isang banda, pinapakita nito ang lakas ng dolyar at ng US regulators sa loob ng crypto space. Sa kabilang banda, pwedeng isipin ng ilang crypto purist na ito ay labag sa decentralization. Pero para sa presyo ni Bitcoin or para sa price action ni Bitcoin, ang balitang ito ay nagdadala ng regulatory fear. Kung kaya po nilang i-freeze ang $344 million na USDT, ano pa kaya ang pwede nilang gawin? Gayunpaman, ang pagkawala ng $500 million na daily revenue ng Iran ay isang numerical proof na gumagana ang blockade. Ang tanong na lang ay hanggang kailan kaya ito tatagal? Si Bitcoin ay naiipit po sa gitna ng economic siege na ito. Kapag ang isang bansa ay nawawalan ng $250 billion kada araw, ang desperation level ay tumataas. At ito ang binabantayan ng market. At ayan, sa kabuuan po ng balitang ito ay ang pag-extend
ni Trump sa ceasefire. Yan, at ang original na 2-week ceasefire ay nakatakda na sanang mag-expire noong April 22, pero sinabi ni Trump na i-extend niya ito ng indefinitely o walang takdang panahon hanggat hindi po lumalabas ang Iran na may unified proposal para tapusin ang gera. Ay ito po ang aking opinion dyan. Ang salitang indefinite ay isang double-edged sword. Sa isang banda, ibig sabihin nito ay walang planong umatake ang US bukas o sa susunod na linggo. Safe ang mga trade natin sa aspeto ng biglaang pagbobomba. Pero sa kabilang banda, ang indefinite ay nangangahulugan din ng walang katapusang uncertainty. Kaya ang masasabi ko po dito ay ito po ay isang diplomatic limbo. Niluluto po ni Pangulong Trump ang Iran sa sarili po nilang mantika. Hanggat wala pong unified proposal ang Iran, mananatili po ang blockade, mananatili ang sanctions, at mananatili ang pressure kay Bitcoin. Kaya ang BTC intraday high na $78,000 ay mukhang mahirap mabalikan sa loob ng mga paparating na oras dahil po sa canceled trip news na ito. Pero dahil po ang ceasefire at ang indefinite, may support tayong nakikita sa market. Kaya ang aking numerical projection ay mukhang maglalaro po tayo sa isang tight range dito. Ayan. Dito po sa ating resistance dito at mayroon po tayong minor support na nabuo dito sa mga $77,000. At ayan, ang huling mensahe po ni Trump na we have all the cards. Ayan. At ang pagkansela po sa biyahe patungong Pakistan ay isang power move para ipakita kung sino ang boss sa negosasyong ito. Bagamat nag-react po si Bitcoin ng negatibo at bumaba mula sa kanyang intraday high, ang katotohanang walang gera at may ceasefire ay nagbibigay po ng proteksyon sa ating mga assets. Kaya manatili po tayong alerto sa bawat post sa Truth Social at X dahil ngayong 2026, ang bawat letra ay katumbas ng dolyar sa crypto market. Ang blockade po sa Strait of Hormuz at ang mga USDT freezes na yan ay paalala na ang crypto ay nasa sentro na ngayon ng global power play. Ayan. Dito na po tayo sa technical analysis kay Bitcoin sa araw na ito. Ayan, kahapon po ay bumuo siya ng isang bullish candlestick. Maliit ang pangangatawan. Nagpapakita po yan na may rejection tayo dito sa minor support dito. Ito po ay ang minor support natin dito ay nasa 77,415.95. Ayan, at dito po siya nagkaroon ng bounce, tumalbog po siya, pero hindi natin alam kung magsasara siya sa ibabaw ng ating 78,126.93 dito na major resistance. Kung pag nagsara po yung ating kasalukuyang candlestick dito, sa ibabaw ng ating major resistance dito is mataas po ang chances na magpapatuloy po tayo sa kanyang pag-angat sa presyo sa mga paparating na araw. Base po sa ating dalawang indicators dito is maganda po, bullish na bullish pa rin ang ating Hallsuit indicator dito pero mahaba na siya. Ayan. Kaya mukhang anytime is pwede po siyang mag-shift or magkaroon ng pagbabago sa pangangatawan at kapag nagkulay red yan is makaka-experience po tayo ng mas malalim na retracement. Kaya yan, pero sa ngayon is wala pa naman, malusog pa naman at wala tayong nakikita na pagliit sa sukat nito. Kaya may laban po itong si Bitcoin na mabasag niya yung major resistance natin dito. Yung ating QQE mod indicator naman dito is ayan, mga kulay blue. Ayan. At nakikita natin dito na itong mga rakang araw ay lumiit po yung mga sukat ng mga ito dulot po ng pagbagsak ng presyo ni Bitcoin dahil sa dalawang bearish candlestick na yan. At mukhang yan nga, yung balita natin kanina na nagdulot po sa pagbagsak na ito ay yung pagkansela ni Pangulong Trump sa
US trip ng yan yung mga staff niya papuntang Pakistan para sa peace talk. Pero ayan, nakakabawi naman po tayo kasi ang parang ang dahilan para kung bakit nakakabawi siya ay hindi naman ibig sabihin na itutuloy yung gera. Ayan, umaasa pa rin sila na matutuloy pa rin yung peace talk. Kaya nagkaroon po ng extension na naman yung binigay ni Pangulong Trump. Dati is hanggang April 22 na lang. Pero ngayon is may extension na naman. Kaya talagang pinagbibigyan po ni Pangulong Trump ang Iran. Yung problema daw sa Iran is wala silang parang hindi magulo yung kanilang leadership. Parang hindi pa sila gaanong nakakapili ng magandang, yung parang tunay na leader nila. Kaya yan, ngayon is ang nakikita ko po na magiging galaw ni Bitcoin is nakasalalay po talaga siya sa major resistance natin dito. Kung mauuntog po siya dito, yan, at di po niya kayang lampasan yan, is mukhang dito lamang po tayo magko-consolidate or maglalaro si Bitcoin dito sa ilalim ng ating major resistance dito sa mga paparating na araw. Pero ang kagandahan po niyan, kung pag nagawa po niyang mabasag ito, tuloy po ang ating pag-akyat. Ayan. Pero kung pag may masamang balita, sa tingin ko is babagsak po si Bitcoin. Magbabago na po yung ating mga signals dito. Lalong-lalo na ito kung pag nagbago yung ating Hazard indicator or nag-curve pababa, is possible po na babagsak tayo sa mas malalim na correction. Pero sa ngayon is wala pa naman. Bullish naman. Nasa bullish side yung ating mga indicators or yung ating mga signal dito. Kaya ang nakikita ko pong dalawang scenario na mas mataas na pwedeng mangyari sa mga paparating na araw is either magpapatuloy siya sa kanyang pag-angat sa presyo kapag nagkaroon ng breakout or magko-consolidate tayo dito sa ilalim. Ayan. Ganyan po. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.